Magluluto ako ngayon ng chicken piyaparan at ito ang ating mga sangkap na gagamitin. Dapat sibuyas Tagalog pero wala nga akong nabili kasi hindi daw panahon ng sibuyas Tagalog ngayon. Kaya ang ipapalit ko na lang ay itong onion leeks at gagamit tayo ng luyang dilaw kesa yung turmeric powder. At ito nga, atin na yung sisimulan na ah, hiwain at yung ating luyang dilaw, kukudkurin ko yan. At pagkatapos, akin siyang pipigain para makuha natin yung katas. At ito na nga, nahanda ko na ang lahat ng sangkap. Nahiwa ko na pati na rin yung luyang dilaw, na kudkud ko na rin. At meron na tayong gata rito. Meron din tayong kinayod na niyog. Ang una natin gagawin, itong ating luya, yung regular na luya, at saka yung onion leeks, yung pinakadulo lang, yung puting bahagi. At lalagyan natin yan ng konting asin, tapos didikdikin. Yung dikdikin natin pinong-pino at ilalagay natin yan na pangpalasa dun sa ating gagawin. At ayan, tapos na nga. At ngayon, itong ating manok ay ilalagay na natin itong ating luyang dilaw. Ilalagay ko lang dito sa maliit na tela at akin siyang pipigain para yung katas na lang yung kukunin ko at hindi ko na isasama yung pinakasapal ng ating luyang dilaw. At nilagyan ko rin ng asin, lalamasin muna natin para kumapit yung katas ng luyang dilaw. At ito, ilalagay ko na rin yung ating dinikdik na luya at onion leeks na may kasamang asin din. At pagkatapos niyan, atin din uli yung lalamasin. Pakakapitin natin dito sa ating imamarinate na manok. Ganyan lang yung ating gagawin sa ating manok. Imamarinate muna natin. Tapos mamaya isasalang na natin yan. Kapag natapos na tayo dito sa ating ginagawang paglalamas nitong ating mga manok, itatabi na muna natin ito at ihanda na natin itong sapal ng niyog. Ang gagawin naman natin dito, ganun din, itong ating luyang dilaw, ilalagay ko ulit dito sa ating maliit na tela para ating pigain at kukunin lang natin yung katas. Para yung sapal, hindi na natin isasama sa ating lulutuin, kundi itong ating mga katas lang. Pigain lang ng gusto itong ating luyang dilaw para makuha ang lahat ng katas para hindi naman sayang. At ito nga napakakulay nitong ating luyang dilaw at nakalimutan kong gumamit ng gloves kaya sigurado hanggang bukas makulay na makulay ang aking kamay dahil dito sa ating luyang dilaw. Ito, sinama ko rin itong ating dinikdik na luya, onion leeks na may kasamang asin dito sa ating kinayod na niyog at yan hahaluin lang din natin para mabalanse yung kulay. Ito, tanggalin lang natin itong mga buo-buo kasi nga pinakayod lang natin yan sa palengke kaya hindi maiwasan na may mga napapasama na buo. Ayan. Mamaya lang makulay na rin itong ating kinayod na niyog. Mamaya kakapit na rin yung ating luyang dilaw dyan. At pagkatapos itatabi na lang muna natin to at magsisimula na tayong maggisa. Bawang lang yung igigisa natin dito sa ating mantika. At kapag kulay brown na yan, ilalagay na natin itong ating binabad na manok. Ayan. At atin yung isasakngot siya muna ng mabuti hanggang sa lumabas yung kanyang katas. At pag naiga na yung sabaw, pwede na nating ilagay yung ating gata. Ayan, kakang gata lang yung ating gagamitin. At ito inaayos ko lang, ginigitna lang natin bago natin takpan para talagang yung kanyang pagkaluto ay maayos dahil dito tayo sa uling nagsasalang. At ito, pagkalipas ng 10 minuto, ito na nga yung itsura niya. Kumapit na yung gata dito sa ating mga manok. At ayan, medyo nagmamantika na yung ating gata. At pagkatapos niyan, atin nang yung haluin lang muna at lalagyan ko to ng siling labuyo. Dapat nga yung iba sa una pa lang naglalagay na ng siling labuyo. Pero nga dahil meron tayong mga kasamang bata na kakain, para hindi masyadong maanghang, dito ko na lang inilagay sa pagkaluto na nung manok. Pero kasi dapat kasi ang lasa nung chicken piyaparan ay meron talagang anghang. Kaya nilagyan natin ng konting siling labuyo at ito itatabi na muna natin to, itong ating lutong manok na to at iluluto naman natin ngayon yung ating kinayod na niyog.
Magigisa lang muna ako ng bawang at kapag kulay brown na yan, isasama na natin itong ating kinayod na niyog. Kita nyo, ang ganda-ganda na ng kulay kasi kumapit na yung katas ng luyang dilaw na ating inilagay dito sa kinayod ng niyog. Bali, ang ginawa ko kasi, bumili ako ng 2 niyog, pinakayod ko at pagkatapos, yung nagtira lang ako ng konti na niyog para nga dito, pero yung iba, akin na siyang ginata. Yun yung ginamit nating gata kanina. At ito na nga, tuyo na itong ating kinayod na niyog. Kasi nga, yan ang ginagawa natin. Pinapatuyo muna natin. At pagkatapos, pag tuyong-tuyo na yan, isasama natin yan doon sa sabaw ng manok. Ayan, ililipat ko na muna dito. At ilalagay ko dito yung yung gata na kaninang sabaw ng manok. Ayan. Tinanggal ko na muna yung manok dito sa sabaw, hiniwalay ko na muna at isasama natin ngayon itong kinayod na niyog na ating niluluto kanina. Ayan. Ang gagawin lang din uli natin dyan, hahaluin lang natin ang hahaluin hanggang sa kumapit na yung gata dyan sa kinayod na niyog. Hahaluin lang natin. Kumbaga, patutuyuin uli natin yan. Pag kumapit na lahat yung gata ng niyog at natuyo na, isasama na natin yung manok na niluto natin kanina. Ayan, hahaluin lang uli natin yan para, ayan, mabalanse siya. At ilalagay ko yung konting gata ng niyog na aking tinira kanina. Ayan, kakanggata lang po yan ha. At ayun na nga, atin uli yung hahaluin. Iintayin na lang natin yan na na maiga uli. Ito, sinama ko na yung puting sibuyas, pati na rin yung pulang bell pepper. Ayan, at atin uli yung hahaluin. At lalagyan ko din to ng onion leeks. Ang ilalagay ko naman yung pinaka green na parte ng onion leeks. 'Di ba kanina ginamit na natin yung kulay puti na parte ng onion leeks. Kasi sinama natin do sa dinikdik nating luya. At ngayon, ito ang kulay green ng onion leeks. Ito, inilalagay na natin dito sa ating niluluto. Hahaluin lang natin yan. Medyo paigahin lang natin ng konti kasi nga luto na rin naman yan. Ayan. At iintayin lang natin ng konting minuto. Kumbaga, ipapainin lang natin at ready nang kainin. Kung napansin niyo po pala kanina, hindi na po ako naglagay ng asin habang tayo ay nagluluto. Kasi nga po, templado na ng asin ng ating manok, pati na rin yung ating luya at onion leeks na dinikdik. At sa pagkakatikim ko naman, ay ayos na po ang timpla. Ayan. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!